Welcome back again sa ating Book of Life. So mga kapatid, ito na naman yung chapter ng Book of Life for today, no? Sa buhay ko. Mga kapatid, sa pagising ko kaninang umaga, so siyempre post-stroke tayo. Pero ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ay talagang pinapaubaya ko sa mahal na Diyos. So, bilang tao na literal sa kalibutan, maraming tao sa paligid, may mga apo, maingay. So, as a post-stroke, tinatawag na iniiwasan mo yung ma-stress ka. Kasi pag ma-stress ka, tataas yung BP mo. So, may trabaho ka pang ginagawa, marami kang ginagawa. So, kumbaga mga kapatid, yung naging buhay ko ay umiba. Unlike before sa mga sharing ko sa inyo na tawhay ako, yun ang ginagawa ko, magsisharing ng Book of Life ko everyday, makain, matulog, mapahinga. At kumbaga yung dreams ko na makasama ko ang mahal na Diyos sa pagtanda ko, lagi kong sinasabi or pangarap ko, no? Ang nag-iisang pangarap ko ng bata pa ako hanggang sa pagtanda ko bago ako ma-stroke na, sana Lord makasama kita Lord sa pagtanda ko. So that dreams ay natupad o nangyari nga, no? Nangyari nga sa buhay ko kasi simpleng dreams ko pero na kumbaga napakalalim yung kahulugan, ano? Na Lord, gusto ko makasama kita sa pagtanda ko. So, yung dreams na ganun sa ordinaryong tao sa makamundong ibabaw or tinatawag na literal na tao sa kalibutan, na mga dreams mo na kumbaga na pag hindi mo naunawaan ang espirituhanon niya kabuhi, sasabihin sa iyo ay nababaliw siya, no? Ngunit pag ang espirituhanon niya kabuhi naunawaan ng bawat isa sa atin, maunawaan mo ang totoong dreams niya ay pangbihira at maganda na sa makatuwid dapat din ay tutularan. Just imagine, mag-dreams ka na sana Lord makasama kita sa pagtanda ko. So mga pamaraan na paano niya kaya gagawin yon? Ngunit, ang mahal na Diyos, dahil mahal ka ng mahal na Diyos, dahil alam ng mahal na Diyos yung mga bagay na gusto mo at kagustuhan rin ng mahal na Diyos, ibibigay niya sa iyo, hahanap siya ng paraan para ang dreams mo ay matupad. Mga kapatid, wala ho akong pinangarap sa buhay ko na hindi ibinigay ng mahal na Diyos. Lahat na pangarap ko sa buhay ay ibinigay ng mahal na Diyos. Lalong-lalo na itong last dreams ko, na gusto ko siya makasama habang ako'y tumatanda. So, yung na-stroke ako, napapasalamat ako nun. Kasi, na-stroke ako, hindi ako namatay. Buhay ako. Hanggang ngayon niya, buhay ako. Kasi yun pala yung way na ibigay ng mahal na Diyos yung dreams ko na makakasama ko siya sa pagtanda ko. Dahil sa pamaraan ng pagka-stroke ko, nagkaroon ho ako ng panahon, oras sa kanya ng kagaya ganito. Nakakasama ko siya in this way. Na kung saan nagbabahagi ho ako ng pagsaksi ko sa mahal na Diyos at ang naunawaan ko sa Bible. So in short mga kapatid, wala ho akong pangarap sa buhay ko bilang tao dito sa mundo na hindi ho ibinigay ng mahal na Diyos. Lahat ng pangarap ko ibinigay ng mahal na Diyos, kahit pa masakit, kahit pa sakit, kahit pa yung tinatawag na stroke ako. That is the way pala na daraanan ko upang makamtan ko ang pangarap ko. In short mga kapatid, kahit pa ako'y na-stroke, kahit pa ako'y nagkasakit, masaya ho ako. Hindi ho ako nagsisisi, hindi rin ho ako nagrereklamo. Pag wala akong panggamot, umiyak lang ako, humihingi lang ako sa mahal na Diyos. Kasi nabubuhay pa rin ako eh. So, ibig sabihin, yung regalo ng pagtitiwala sa Diyos, yung mga himala, yung tinatawag na panampalataya ko, yun ang isang regalo din na nakakamtan ko sa mahal na Diyos. Dahil hindi ho ako nagrereklamo, hindi ho ako nagko-complain na ganito may sakit ako, masakit ang ganito, may sakit yung ganito. At hindi ako nanisisi sa kahit kanino, sa mga pamilya ko, lahat hindi ho.
Kusa lang ho dumarating yung mga bagay na in instant time ba or in the right time na tinatawag na binibigay ng mahal na Diyos. So, nanatili ho akong panatag sa buhay ko until I realize na ang mga bagay pala na nangyayari sa buhay ko, that is the way nga kumbaga, yun pala yung mga paraan upang matupad ang pangarap mo. Ang pangarap ko mga kapatid na makasama ang mahal na Diyos sa pagtanda ko, in this way pala mga kapatid, like now, wala ko akong ibang kasama dito ho sa tabing dagat, dito ho sa taping dagat, nakaupo ako lang mag-isa. Wala ho akong ibang minumuni-muni kundi yung mahal na Diyos. Wala ho akong ibang kinakausap kundi ang mahal na Diyos. It means nakakasama ko ang mahal na Diyos. Ganun ho mga kapatid, kasimple. No? Ang tinatawag na pagtanggap mo ng regalo ng mahal na Diyos sa kabuhi mo. At pagsunod mo ng mga kagustuhan ng mahal na Diyos sa kabuhi mo, mga biyaya na kumbaga pag ikaw ang espirituhanan mo kabuhi ay matatag at ang panampalataya mo sa mahal na Diyos ay super, kumbaga lahat to yun ay maunawaan mo, maintindihan mo ho. Yun ho yung mga bagay na mahirap ho ipaliwanag sa ating kapwa. Kasi yun din ho yung mga bagay na nandyan pa ho na sumasama sa buhay natin sa mundong ibabaw nito, ang tawhanon na kalibutanon. So, hindi ho maintindihan basta-basta ng mga tao na ang tawhanon na kalibutanon pa rin ang inuuna. For me, gumagawa ako ng mga paraan sa pang-araw-araw na gawain ko bilang tao sa mundo. Ngunit ang first priority ko ang mahal na Diyos. Siya ho ang lahat sa kabuhi ko. Now, dahil sa dreams ko na natupad ko, no? Na ito, gumaling na nga rin ako sa tawag na stroke. May po-stroke tayo pero kaya nating dalhin yon dahil na nandyan yung mahal na Diyos na gumagabay sa atin. So, nagkaroon ako muli ng tinatawag na dreams. Habang ako'y natupad ko yung pangarap ko na makasama ang mahal na Diyos sa pagtanda ko, nagkaroon ako lalong pag-uunawa, lalong tinatawag na pag-uunawa sa buhay na kung saan nagkaroon ako muli ng isang pangarap. Saan ko nakuha yung pangarap? Yun ho, yung natutuhan ko sa pagsama ko sa mahal na Diyos. Sa sinasabi ko sa pangarap kung sana sa pagtanda ko makasama ko ang mahal na Diyos. So, in that way ho, sa pangarap ko na yan na ibinigay ng mahal na Diyos na nakasama ko siya now. Like now, nakakasama ko siya, nakakausap ko siya, kinakausap ko siya. Nagkaroon ako ng isang dreams. Dreams again, no? Ito naman yung panibagong pangarap sa buhay. Pangarap ho na makasama ako sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos. Yung pagbabalik ni Jesus Christ. Siyempre sa pagbabalik ni Jesus Christ, kailangan handa ho ako sa pagsalubong kasi ho, may pangarap ho akong makasama sa bagong lupa at bagong langit na ipinangako ng mahal na Diyos. Mayroon ho mga roles yun. So, kailangan ho natin maipasa yung mga role, maipasa yung mga requirements. So, dahil mga kapatid, ako ay nangangarap na makasama sa bagong lupa at bagong langit o kumbaga nangangarap po akong mapili. So, kailangan maipasa ko ho yung tawag na requirements. Ganun ho mga kapatid. Kaya nga ho ang requirements. Unti-unting pumupunta na naman sa buhay ko. Dahil ang dreams ko, ang last dreams ko, yung pinapangarap ko nga sana makasama kong mahal na Diyos sa pagtanda ko ay natupad. In that period, kumbaga, no, na nakasama ko na ang mahal na Diyos, araw-araw nakakausap po, araw-araw nagkikwentuhan kami, araw-araw through the Holy Spirit, ang gabay nandyan, nagtubo ang tinatawag na pangarap, yung pangarap na, wow, gusto kong makasama sa bagong langit at bagong lupa ng mahal na Diyos na ipinangako. Gusto ko ho makapasok doon. So, again, may requirements. So yung requirements yun ngayon ang ikinabubuhay ko at yun ngayon ang sinasama ko sa buhay. Ang requirements mahirap mga kapatid. Pero lakas loob ko na tinatanggap na walang complain. Ang lahat na yan,
alam ko hindi ako pababayaan ng mahal na Diyos. Tutulungan niya pa rin ako. Hindi niya ako pababayaan hanggang sa matupad ko yung aking pangako, ang aking dreams, at ang aking tinatawag na pinakamimithi, ang pagsasalubong sa mahal na Diyos na buong buo. So sa ngayon pa lang, yung mga requirements, binibigay na ng mahal na Diyos, nagsisimula na sa buhay ko. Yun ho ang aking hinaharap in this point of life, no, sa itong mga panahon na ito. Marami ho akong tatapusin ng mga requirements na binigay ng mahal na Diyos, na pag iyon ay mapagtagumpayan ko at mag-successful ako, yes, panalo ako, magkaroon ako ng tinatawag na biyaya sa pasok sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng Diyos. So mga kapatid, sa araw-araw ng chapter ng buhay ko sa Book of Life ko, ito ho yun. Yung chapter, yung Book of Life ko, yung araw-araw, sa dreams ko na makahanda ako upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa ng mahal na Diyos. Yung mga requirements nandito na, yun ho yung ginagawa ko. Yun ngayon yung update na sinasabi na chapter sa kabuhi ko, ang magkaroon ako ng alaga. Bilang post-stroke, bilang hindi maganda yung health natin, binigyan ako ng trabaho ng mahal na Diyos. Yung dalawang apo ko nandito sa akin. So, bali 3 sila, pati yung isa, no? Binigyan ako ng mahal na Diyos, beside na mayroon akong mga ginagawa, no? Araw-araw na ginagampanan ko rin. Mayroon siyang dinagdag, kumbaga solid, no? Solid time ako, kumbaga double time, solid time rin yung mga ginagawa ko. Ngunit, sa mga ginagawa ko na yun yung way. That is the way, kumbaga nga, yun yung tatrabahuin mo dahil yan ang requirements ko para sa pangarap mo na magkaroon ka ng pangalan sa aklat na buhay na kung saan gusto mong pumasok sa bagong lupa at bagong langit na aking inihanda. So, I'm willing to accept all that, mga kapatid, ano? Taas noo, nakangiti, kahit mahirap, dahil alam ko hindi ako pabayaan ng mahal na Diyos. So, mga kapatid, subaybayan ninyo yung chapter ng Book of Life ko sa mga requirements sa aking dreams na makapasok sa bagong lupa at bagong langit. Mga kapatid, again, lagi nating tatandaan na si Jesus Christ babalik. So mga kapatid, handa ka na ba sa pagsalubong sa Kanya? Maraming salamat mga kapatid sa laging pag-check sa aking channel, ano, sa Book of Life, sa live natin every 2 o'clock in the afternoon. Maraming salamat sa inyo. So ang kapatid, bilang post-stroke, no, na tinatawag, na lumalaban sa agos ng buhay sa mundo, maraming obligasyon, masaya ho akong harapin ang mga bagay na yun na kasama ko ang biyaya ng mahal na Diyos, kalakasan, katalinuhan, at yung mga biyaya na hindi ko ako nahihirapan sa buhay. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. See you again later sa 2 o'clock in the afternoon. I-check ninyo yung live natin. Again, maraming salamat.